Mga kababayan, magandang araw sa inyo. Ako po si Lan ng hashtag Walk with Lan. At dito sa ating programa, hindi tayo natutulog sa pansitan. Sa gitna ng kasinungalingan, okay, gitna ng kasinungalingan na parang baha sa Metro Manila tuwing tag-ulan, ang katotohanan ang unang binabaha. Pero hindi natin papayagan yon ha. Ngayon, pag-usapan natin ang isang balitang nagpapakita na may mga dayuhan pang nagtiwala sa Pilipinas sa kabila ng mga bali-balitang korupsyon na parang walang katapusan. Headline natin mga kaibigan, mga ambassadors mula sa iba't ibang bansa, binisita si Senador Rodante Marcoleta. Gusto raw nilang mag-invest dito sa atin, trilyones ang potensyal, pero natatakot sila sa korupsyon na parang multo sa gobyerno. Multo ba o buhay na buhay pa? Pakinggan natin ito ng mabuti mga kawok ha. Shoutout muna sa ating mga tagapakinig at manonood sa Pilipinas, sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, United Arab Emirates, Italy, Japan, Germany at Hong Kong. Salamat sa inyong solid na suporta. Mga OFW at kabataan, kayo ang lakas natin dito ha. At bago tayo magsimula, mag-subscribe na kayo sa channel natin. Hit ang bell ha para updated kayo palagi at sumali sa membership ha para sama-sama tayong maging malaya sa katotohanan. Kababayan, isipin nyo ito ha, sa panahon ng maraming negosyo ang umaalis sa Pilipinas dahil sa red tape at korupsyon, biglang may mga ambassadors, mga opisyal na kinatawan ng kanilang bansa na pumupunta kay Senador Marcoleta. Bakit kaya? Dahil alam nila na na siya ang isa sa mga matapang na lumalaban sa korupsyon sa Senado. Si Marcoleta na dating kongresista ng Sagip Party List, ngayon ay senador na, nagiging boses ng pagbabago. Siyang nanguna sa mga investigasyon sa mga anomalous projects. At ngayon mga dayuhang investors ang lumalapit sa kanya para sabihin, gusto naming maglagak ng pera sa inyong bansa, pero paano kung makurap ang puhunan namin, no? Parang blind date yan excited ka, maganda ang profile, pero pagdating sa actual, may mga hidden charges. Pero seryoso factual ito. Ang Foreign Direct Investments, FDI sa Pilipinas, ay bumaba sa nakaraang taon dahil sa perception ng corruption. Ayon sa mga report ng World Bank at Transparency International, ang Pilipinas ay nasa lower ranks pa rin sa corruption index. Kaya naman nang marinig ang mga ambassadors na may senador na seryoso sa anti-corruption, diretso agad sila kay Marcoleta. Okay, pag-usapan natin ng detalye ha. Ayon sa mga source, mga ambassadors mula sa Europa, Asia at Middle East ang nagpunta. Gusto nila mag-invest in infrastructure, renewable energy, manufacturing at tourism. Potensyal na daan-daang bilyong dolyar ha. Isipin nyo mga kaibigan ha, bagong trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan at OFW na uuwi. Pero ang sabi nila kay Marcoleta, Senador we admire your fight against corruption, but we are afraid. Maraming kwento ng kickbacks, ghost projects at delays dahil sa under-the-table deals. Si Marcoleta raw matapang na sumagot huwag kayong matakot. Ako ang aking mga kasama sa Senado ay lalaban para linisin ang sistema. Kailangan natin ng transparency at accountability. Ang korupsyon ay hindi lang nakaw ng pera, ito ay nakaw ng oportunidad. Kaya nga po tayo nagagalit dito sa ating channel. At bakit po nag-i-exist ang channel na ito? Nakaw ang pangarap ng mga kabataan natin gusto magnegosyo dito sa Pilipinas imbes na mag-abroad, no? Shoutout ulit sa mga OFW sa US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Germany, Hong Kong. Alam nyo yan, di ba? Kayo nagpapadala ng mga remittances na nagpapanatili sa ekonomiya natin. Pero paano kung dito na lang ang malalaking investment? Uuwi kayo ng may magandang trabaho. No? Ngayon, bakit natatakot ang mga ambassadors? Dahil may mga nakaraang scandal sa flood control projects, procurement irregularities at iba pa. Pero dito pumapasok si Senador Marcoleta bilang hero. Siya ang nanguna sa mga hearings na naglantad ng mga anomalya. Nag-iimbestiga ng walang takot kahit sino ang involved. Ang ibang mga politiko, mga kaibigan, parang ostrich itinutusok ang ulo sa buhangin pag may issue. Pero si Marcoleta parang eagle, mataas ang paningin, matalas ang pagtingin sa problema.
Okay, ha? Nako, engaging na question para sa ating mga viewers. Ano sa tingin ninyo mga kawok? Dapat ba nating suportahan ang mga tulad ni Marcoleta na lumalaban sa korupsyon, ha? Para makapag-attract ng investments? Comment down below, ha? At para sa mga kabataan, ito ang aral. Ang integridad ng susi, ang susi sa progreso. Mga kababayan, habang nanonood kayo, i-check nyo ang YouTube shopping natin, ha. May mga affiliated links sa Shopee at Lazada para sa mga gadgets, sa clothes at essentials na affordable. Bilhin nyo na, suportahan ang local sellers at tulungan ninyong palakasin ang ekonomiya natin. Mga kaibigan, mga kawok, ha? Mga kababayan, isipin nyo itong mga kritiko na ito ng anti-corruption drive, no? Para mga magdanakaw na nagrereklamo ng masyadong maliwanag ang ilaw sa bahay. Sabi nila, bakit kayo nag-iimbestiga? Dahil gusto nating linisin ang gobyerno para dumating ang investments na ito, no? Si Marcoleta at ang mga ambassadors nagkakaintindihan, pareho silang gusto ng maglinis ng negosyo. Ang mga bansa na mababang korupsyon, tulad ng Singapore at Denmark, sila ang may pinakamaraming FDI. Tayo, kaya natin yan kung suportahan natin ang mga matatapang na tulad ni Marcoleta. Mga kababayan, no, ito ang panahon ng pagbabago. Suportahan natin si Senador Rodante Marcoleta, at ang kanyang laban, mga kaibigan. Kung dumami ang investments na ito, bababa ang mga unemployment, tataas ang sweldo at mas maraming OFW ang makakauwi, mga kaibigan. Kaya mag-subscribe na, i-like na, i-share na itong channel na ito. Sumali sa membership para sa mga exclusive content at lagi niyong tatandaan na sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Special shout out sa Pilipinas, US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Germany, Hong Kong. Salamat sa panonood. Shop via Shopee at Lazada, links down below. Sama-sama, panatilihin nating malaya ang boses para sa bayan. #WalkWithLan, #laban para sa katotohanan. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.